Magandang araw mga bata! Ako'y nasasabik na makita kayo muli. Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin? Sa panibagong araw, panibagong kaalaman. Ngunit bago natin formal at simulan ang ating talakayan, ay mangyaring magsitayo muna ang lahat para sa panalangin na ibibigay sa atin ni Binibining Hilary. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Ngunit bago magsiupo ay mangyaring pakiayos muna ng inyong mga upuan sa tamang hilera at pakipulot ng mga basura sa ilalim ng inyong upuan at pakitapon ito sa basurahan. Kung maayos at malinis na ay maaari na kayong umupo. Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Mahusay at maganda ang inyong pinapakitang kayo ay masipag pumasok sa ating klase at handang matuto ng mga bagong kaalaman. At dahil dyan, harapin niyo ang inyong katabi at tapikin at sabihin, masaya akong nakita ka ngayong araw. Bago natin simulan ang ating panibagong aralin, ay ipresenta ko muna sa inyo ang ating mga alituntunin dito sa silid-aralan. Una, maging handa bago pumasok sa paaralan. So, kinakailangan kayo ay nakapag-agahan, nakaligo, nakatoothbrush, at nakapaghanda sa ating panibagong aralin. Pangalawa, pumasok sa 3 oras ng klase. Ang ating schedule sa klase ay alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. So, kinakailangan andito na kayo sa silid-aralan bago mag alas 8. Pangatlo, maging magalang sa lahat ng oras. Kailangan gamitin ang po at opo sa lahat ng pagkakataon. Pang-apat, iwasan ang pagtapon ng basura sa silid-aralan. So, mayroon tayong basurahan dyan sa labas. Doon nyo ay tapon ang inyong mga basura. Panglima, makinig ng mabuti sa guro. So, kapag ako ay nagsasalita dito sa harap, kayo ay makikinig. Pang-anim, umupo ng maayos. Huwag makipag-usap sa katabi. Ang tingin ay dapat nasa harap. At panghuli ay humingi ng permeso kapag may nais na sabihin. Kapag mayroon kayong gustong itanong at gustong sabihin, ay itaas lamang ang kaliwang kamay. Naintindihan? Maayos. Mabuti naman kung naintindihan ninyong lahat. Ngayon, kumusta kayo? Meron akong inihandang mga emoji dito. Pumili lamang kayo ng emoji mula sa isang mod meter na pinakamahusay na kumakatawan sa iyong nararamdaman sa sandaling ito. Binibining Maylin. Ang pinili ni Binibining Maylin ay nakangiti. So, si Binibining Maylin ngayong umaga ay masaya. Ginoong Rajiv. Ang pinili ni Ginoong Rajiv ay inaantok. So, si Ginoong Rajiv ngayon ay inaantok kulang sa tulog. So, kinakailangan matulog tayo ng maaga. At Ginoong Baltazar, inaantok din si Ginoong Baltazar. So, karamihan sa inyo dito ay inaantok. So, napapansin ko medyo inaantok ang lahat. So, ngayon dahil inaantok ang lahat, mayroon tayong pampasigla. Gusto nyo ba yon? Okay, mangyaring magsitayo muli ang lahat para sa ating pampasigla. Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay. Itaas ang kamay, iwagay-way, umindak ng umindak at umikot-ikot pa. Gumiling ng gumiling hanggang mapagod ka at tayo'y kumanta. Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay. Itaas ang kamay, iwagay-way, umindak ng umindak at umikot-ikot pa. Gumiling ng gumiling hanggang mapagod ka at tayo'y kumanta. Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay.
Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksang tinalakay. Ano nga ba yung nakaraang paksang ating tinalakay, Ginoong Padada? Ang ating paksang tinalakay nung nakaraan ay patungkol sa pandiwa. Ano nga ba yung pandiwa, Ginoong Baltazar? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos. Magbigay ng isang halimbawa ng pandiwa, Binibining Roxanne. Sumayaw. Ngayon, gawan nyo ng pangungusap ang salitang sumayaw, Binibining Maylin. Si Roxanne ay magaling sumayaw. Magaling at mahusay yung pinapakitang kaalaman sa ating paksang tinalakay nung nakaraan. Ngayon, mukhang handang-handa na kayong matuto ng panibagong aralin. Ngayon, bilang pagsisimula sa ating bagong aralin ay meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Ang gagawin nyo lang ay tingnan at pag-aralang mabuti kung ano yung nasa larawan. Kayo ay bibigyan ko ng 5 segundo para mag-isip. Ang inyong 5 segundo ay tapos na. Ngayon, ano ang ginagawa o kilos na ipinapakita sa larawan? Ang bata ay tumatakbo. Magaling. Pangalawa, tuwing kailan tumatakbo ang bata? Tumatakbo ang bata tuwing umaga. Magaling. Dahil kung makikita ninyo sa larawan ay mayroong araw. Pangatlo, saan tumatakbo ang bata? Tumatakbo ang bata sa parke dahil sa larawan mayroong nakasulat na parke. Pang-apat, paano tumatakbo ang bata? Ang bata ay tumatakbo ng mabilis. Ayan, magaling yung pinapakita. Kayo ay may kaalaman na patungkol sa ating panibagong aralin. Ngunit bago ko talakayin ang ating bagong aralin, ay mayroon pa akong mga karagdagang katanungan para sa inyo upang lubos nyo matunawaan o malaman kung ano nga ba yung susunod nating aralin. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo mga pangungusap at tukuyin nyo kung anong uri ang ipinapahayag sa pangungusap. Unang pangungusap, araw-araw naliligo si Rajiva Trine para makaiwas sa sakit. Tuwing kailan naliligo si Rajiva Trine? Araw-araw, magaling! Pangalawa, sa parke naglalaro sina Jana at Roxanne ng tagu-taguan. Saan naglalaro si Roxanne at Jana? Sa parke, magaling! Pangatlo, mabilis tumakbo si Darlene kaya hindi niya naiwasan ang pagsulpot ng aso. Paano tumakbo si Darlene? Mabilis! Ang galing! Ngayon, meron na ba kayong kaalaman patungkol sa ating panibagong aralin? Ang ating bagong aralin ay patungkol sa pang-abay. Ang paksang tatalakayin natin ngayong umaga ay patungkol sa pang-abay. Ngunit bago ang lahat ay ipipresenta ko muna sa inyo ang ating layunin upang sa gayon tayo ay magabayan sa ating talakayan. Una ay naipapaliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng pang-abay. Pangalawa, nagagamit ang mga uri ng pang-abay sa pagkukwento. At pangatlo, nakalikha ng mga pangungusap gamit ang mga uri ng pang-abay. Kapag sinasabi nating pang-abay, ito ay bahagi ng pananalita na kung saan nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at iba pang pang-abay. Ito ay tinatawag na adverb sa Ingles, na madali lamang nating makilala dahil kasama lamang ito sa isang pandiwa, pang-uri at isa pang pang-abay na kung saan bumubuo sa parirala. Kapag ang isang pangungusap, madali lamang nating makilala o masuri ang isang salita na ito ay pang-abay dahil magkasama lamang sila sa pandiwa, pang-uri at iba pang pang-abay. Katulad na lamang ng halimbawa. Una, malakas ang ulan kagabi. Saan dito ang pang-abay? Magaling! Ang pang-abay dito ay ang salitang malakas, na kung saan nagbibigay turing sa ulan na nangyari kagabi. Pangalawang halimbawa,
Oras-oras ko siyang iniisip. Saan dito ang pang-abay? Oras-oras, na kung saan ang pang-abay na oras-oras ay tumutukoy sa panahon, na kung saan nagbibigay turing sa na kung kailan o tuwing kailan niya iniisip. Pangatlong halimbawa, magkikita kami ng kasintahan ko sa mall. Saan sila magkikita? Sa mall. So, ang pang-abay dito ay ang salitang mall na tumutukoy sa lugar at nagbibigay turing kung saan sila magkikita. Naintindihan? Magaling at mabilis kayong nakaintindi. Ngayon, dumako naman tayo sa uri ng pang-abay. Merong 3 uri ang pang-abay. Una, pamamaraan, pamanahon, at panlunan. Unahin natin ang pang-abay na pamaraan. Kapag sinasabi natin pang-abay na pamamaraan, ito ay naglalarawan kung paano gaganapin at magaganap ang kilos ng isang pandiwa. Ito ay mayroong panandang ng, na at nang. Ito din ay sumasagot sa tanong na paano. Ang halimbawa ng pang-abay na pamamaraan ay una, natutulog si Ana ng patagilid. Kung mapapansin ninyo, mayroong panandang na nang. So, paano nga ba natutulog si Ana? Patagilid. Pangalawang halimbawa, umalis si Mary na umiiyak. So, mayroong panandang na. Paano umalis si Mary? Umiiyak. Pangatlo at panghuling halimbawa, naluluha si Missy nang magpasalamat siya sa akin. Paano magpasalamat si Missy? Naluluha. Magaling. Yan ang halimbawa ng pang-abay na pamamaraan na kung saan ito ay sumasagot sa tanong na paano. Paano nga ba gaganapin at maggaganap ang isang kilos? Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang uri ng pang-abay. Ito ay pang-abay na pamanahon. Kapag sinasabi natin pang-abay na pamanahon, ito ay nagsasaad kung kailan naganap o maganap ang isang kilos. Ang pang-abay na pamanahon ay mayroong 3 uri. Una, may pananda. Pangalawa, walang pananda. At pangatlo ay nagsasaad ng dalas. Ang unang uri ng pang-abay na pamanahon ay ang pamanahong may pananda. Kapag sinasabi natin pamanahong may pananda, ito ay ginagamitan ng mga panandang na ng, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, o hanggang. Katulad na lamang ng halimbawa, ako ay magtitinda umpisa bukas. Saan dito ang pamanahong may pananda? Salitang umpisa. So, kailan siya magtitinda? Umpisa, bukas. Pangalawa, tuwing bakasyon ay namamasyal kaming magkakapatid. Saan dito ang pamanahong may pananda? Ang salitang tuwing. So, kailan namamasyal ang magkakapatid? Tuwing bakasyon. Pangatlo, kapag Sabado ay naglilinis ako ng bakuran. Saan dito ang pamanahong may pananda? Ang salitang kapag. So, tuwing kailan naglilinis ng bakuran? Kapag Sabado. Ngayon dumako tayo sa pangalawang uri ng pang-abay na pamanahon. Ito ay ang pamanahong walang pananda. Kapag sinasabi nating pamanahong walang pananda, ito ay ginagamitan ng mga panandang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali at marami pang iba. Katulad na lamang ng halimbawa, una, mamaya ay mag-iikot sila. Saan dito ang pamanahong walang pananda? Ang salitang mamaya. So, kailan sila mag-iikot? Mamaya. Pangalawa, kahapon ay pumunta kami sa mall ni Ana. Saan dito ang pamanahong walang pananda? Ang salitang kahapon. So, kailan sila pupunta sa mall? Kahapon. Ayan, magaling mga bata. Pangatlo, bukas ay mamasyal kami ni Kyle sa parke. Saan dito ang pang-abay na walang pananda? Ang salitang bukas. Magaling. So, kailan mamamasyal sila Kyle at sa parke? Bukas. Ayan. Yan ang pamanahong walang pananda.
Ang pangatlong uri ng pang-abay na pamanahon ay pamanahong nagsasaad ng dalas. Kapag sinasabi nating pamanahon na nagsasaad ng dalas, ito ay ginagamitan ng mga salitang araw-araw, taon-taon, tuwing, oras-oras, linggo-linggo at marami pang iba. Katulad na lamang ng halimbawa, una, kumakain ng gulay araw-araw upang mapanatili ang ating kalusugan. Saan dito ang pamanahong walang nagsasaad ng dalas? Ang salitang araw-araw. So, tuwing kailan kumakain ng paggulay? Araw-araw. Pangalawa, tuwing Mayo ay nagdaraos kami sa aming barangay ng Santa Cruzan. Saan dito ang pamanahong nagsasaad ng dalas? Tuwing Mayo, magaling. Pangatlo, oras-oras niya tinitignan ang kanyang relo. Tuwing kailan niya tinitignan? Oras-oras. So, ang salitang oras-oras dito ay ang pamanahong nagsasaad ng dalas. Magaling! At yan ang tatlong uri ng pang-abay na pamanahon. Una ay ang may pananda, walang pananda, at nagsasaad ng dalas. Pangatlo at ang panghuling uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panlunan. Kapag sinasabi natin pang-abay na panlunan, ito ay nagsasaad kung saan naganap, gaganapin o magaganap ang isang kilos. Ilan sa mga panandang ginamit dito ay ang salitang sa, kena o kay. Katulad na lamang ng halimbawa. Una, sa mainit na kabundukan naninirahan ang kaibigan kong si Clark. Ang panandang ginamit dito ay ang panandang na sa. So, saan naninirahan ang kaibigan kong si Clark? Sa mainit na kabundukan. Magaling. Pangalawa, bibisita kami kina Christian bukas. Saan bibisita? Kina Christian. So, ang pangungusap ay ginagamitan ng panandang na kina. Pangatlong halimbawa, makikipagkita ako kay Stella sa parke. Ano ang panandang ginamit? Panandang na kay. So, saan makipagkita? Sa parke. Ayun ang mga uri ng pang-abay. Ano nga ulit ang pang-abay? Magaling! Ang pang-abay ay nagbibigay turing sa isang pandiwa, pang-uri at sa iba pang pang-abay. Ano nga ang tatlong uri ng pang-abay? Una ay ang pang-abay na pamamaraan. Pangalawa, pang-abay na pamanahon. At ang pangatlo ay ang pang-abay na panlunan. Magaling! Di ba mayroong tatlong uri ang pang-abay na pamanahon? Ano nga ulit ang mga ito? Pamanahong may pananda. Pamanahong walang pananda. At ang panghuli, pamanahong nagsasaad ng dalas. Magaling at mahusay dahil mabilis niyong nakuha ang ating aralin ngayong umaga. Ako ay nasisiyahan sapagkat hindi kayo nahihirapang unawain at hindi intindihin ang mga ito. Ngayon, dahil naintindihan niyo na ang ating paksang aralin, tayo ay magkakaroon ng grupong gawain. Hahatiin ko kayo ng 4 na pangkat at aanyayahan ko kayong lumabas. Bawat pangkat ay may kanya-kanyang pwesto. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto at obserbahan ninyo kung ano yung mga nakikita nyo sa paligid at isulat ito. Kayo ay gagawan ng isang kwento base sa inyong nakikita sa paligid at gagamitin ninyo ang pang-abay sa paglalarawan. Pagkatapos ng 10 minuto, kayo ay papasok na sa silid-aralan. Bibigyan ko ng 3 minuto ang bawat pangkat sa pagprepresenta ng inyong mga kwento gamit ang mga salitang pang-abay. Para sa inyong pagtataya, isulat sa patlang ang titik PUR kung ang pang-abay na masalungguhit ay pang-abay na pamaraan. PN naman kung ito ay pang-abay na pamanahon. At PL kung ito ay pang-abay na panlunan. Isulat nyo ito sa kalahating papel. At para naman sa iyong takdang aralin, kayo ay magsalaysay ng isang karanasan na hindi nyo makakalimutan. Gumamit ng mga pang-abay sa pagsasalaysay. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Ikinagagalak kung kayo ay nakinig ng mabuti. Maraming salamat sa iyong partisipasyon ngayong araw at hanggang sa muli mga bata. Paalam!